So, hi guys. So, in this video, I want to share my experience of acquiring a lot property in Palawan. And I also hope na may matutunan kayo sa experience ko sa pag-acquire ng lot property. Kung ano yung mga kailangan yung alamin. Kailangan aalamin nyo talaga kung may license to sell sila. Kung kumpleto yung mga documents. So, way back 2019, nakita ko sa post sa Facebook, lot property for sale, subdivision, ganon. So, chinek ko yung price, total contract price, sa 300,000. Din yung monthly amortization is almost 6,000 lang. So, that time, swak siya sa budget ko. Kasi, I'm working naman sa office, construction company, ako nag-work before. Sa accounting staff ako. 10,000 yung sahod ko, then rakitera din ako kahit papano. May networking business ako, so nagbebenta rin ako ng mga product ng networking, then nagbebenta rin ako ng mga RTW, yung mga damit, nagpapa-wholesale ako, nagpapa-retail ako. So yung mga personal things ko at mga grocery ko, yung pagkain ko, sa racket ko na kinukuha yung panggastos ko doon. So yung sahod ko, yun na yung binabayad ko sa monthly amortization ng lot property ko. So, yun. So, ganon. Kaya alam ko na kaya kong magbayad. So, syempre, yung contract ng lot lang talaga. Kumbaga, mas lalo akong na-excite na ako yung masusunod sa design ng bahay na gusto ko. Kasi, bago ko kinuha yun, may naisip na agad ako ng design ng bahay ko. Since corner lot yung nakuha ko. Yung binabayaran ko or babayaran ko. So, lot property na corner lot. So, kaya sobrang excited ko that time. So, tuloy-tuloy ang bayad ko. Advance naman ako magbayad. Wala akong late payment nung una kong kinuha. But unfortunately, nag-pandemic. So, nung nag-pandemic, nag-stop yung work ko sa construction company. So, syempre, wala akong sahod that time. So, yung pera ko na lang, magkano na lang yung pera ko, tas wala pang sahod ulit kasi nga walang work. Then, yung best friend ko, sa trabaho nila, nag-hiring sila. So, buti na lang, pinala din kahit papano. Salamat talaga sa Diyos. May mga blessings talaga na dumarating na hindi talaga natin ini-expect. Alam mo yun, so yun, nakapag-continue ulit ng bayad. So, ang na-appreciate ko naman sa developer, never silang nag-charge ng interest. Never kaming charge ng interest kahit na delay yung payment. So, super na-appreciate ko talaga yung company owner. Hindi sila ganun ka-greedy sa part na yun. They totally understand kung ano yung situation. So, dahil pandemic nga, na-delay din lahat ng development. Kasi may mga inaayos pang mga documents, may mga legalities pang pinaprocess. So, of course, naiintindihan din natin. Sino ba naman tayo para mag-demand ng, oh, bakit ganyan? Bakit ganito? Lahat na nga naghihirap na, nawala na ng mga trabaho yung ibang tao, marami nang nagsarang mga company. So, syempre, may iintindihan natin yung mga uncertainties, diba? Kasi wala na tayong control doon eh. Diyos lang ang nakakaalam talaga kung anong mga mangyayari. So, syempre, naiintindihan natin yun. So, in short, nagpa-stop sila ng payment. So, may mga inaayos pa daw na ibang documents. So, nag-antay lang ako. Sabi ko, iipunin ko na lang. Instead na, since hindi pa sila nagpaparesume ulit ng payment nung pandemic, kaya inipon ko na lang yung dapat ibabayad ko sa kanila. So, ng mga 2 years, after 2 years ng pandemic, in-inform kami na magre-revise ng plan. So, that time, pag nag-revise ng plan, yung second revision ng plan, may house in lot na. Tapos yung lot, sa kanila rin kami magpapagawa. Medyo mura-mura pa that time. Parang 1.7 million yung house construction. So, sa akin parang okay lang din naman that time. Then, syempre pandemic pa din, di ba? Hindi pa rin bumabalik sa normal. Nag-revise ulit yung plan. Ito na yung mga parang last year, o parang early this year, nag-revise na ng plan
Yun na yung final pala. Ang magiging total ng package house in lot na, hindi na pwedeng house in lot, hindi na pwedeng lot only, house in lot package na. So, yung total ng house in lot package, 3.2 million yung sa akin. So, nashock talaga ako ng bongga kasi honestly, hindi ko pa kaya yung ganung amount. Wala pa akong ganung amount. Kung huhulugan man siya, yes, may mga loan naman sa Pag-ibig or bank financing. Kung kakayanin ko man yung monthly sa sahod ko, hindi na ako kakain nun. At saka pag hindi ka nakabayad ng 1 month o 2 months, 3 months, ganun, forfeited na yun, kukunin na nila yun. So, masasayang lang yung pera mo, 'di ba? Kaya medyo alanganin pa ako sa ganung amount. Honestly, hindi ko pa talaga kaya yung ganun kalaking amount. So, nalungkot ako kasi may option naman na i-back out mo at i-refund nila ng buo since may mali din naman sa part nila kasi may mga kulang palang documents before kaya hindi nakapag-resume ng payment. Kaya inayo. So, yung bagong developer, yun na yung price niya, yung final plan ngayon ng subdivision. Pero yung company owner, responsable naman at saka napakabuting tao naman talaga kasi nirefund niya lahat ng nagpa-refund at nag-back out na mga first clients nila sa unang binebenta nilang subdivision. So, yun pa din yung property, doon pa din sa area, pero yun nga, nag-change ng developer. So, grateful kami doon sa company owner kasi mabuti siyang tao. Nirefund niya talaga ng 100% yung mga nag-back out na hindi afford yung ganitong amount sa bago nilang plan. So ako, hindi ko din alam pa ngayon kasi hindi pa rin ako decided kung igugo ko siya o hindi kasi alanganin. So parang gusto ko na lang din i-back out din kasi nga i-refund naman nila ng buo kung magkano yung binayad mo. So yun din yung kagandahan. Yung kagandahan, i-refund nila ng buo. So, parang nag-ipon ka lang ng pera. Yung medyo masakit at malungkot lang is yung nasayang yung time. Imagine mo, parang almost 6 years din na inantay mo na sana ifo-fully paid ko na. 100,000 plus na lang sana yung balance ko doon. Mapo-fully paid ko na siya. So, excited akong i-fully paid talaga. Then, nagtataka ako bakit hindi pa pwedeng mag-resume. Yun pala ganun na. House and lot package na. So, yun. Nalungkot ako sa part na hindi na magiging akin yung lot. Kasi nga, kailangan kung itutuloy ko siya ngayon, yung price na nila ngayon, which is medyo mahal na talaga, 1 million plus na yung lupa na dati 300,000. So, parang, kaya nga ako kumuha dati kasi mura pa. Then, tataas yung value. So, tapos, i-resume ko ngayon, ganun din yung price ngayon. Parang useless lang din, di ba? Di sana hindi ko na itutuloy kasi mas marami pa namang affordable na lot. Kaya yun yung medyo masakit sa part pero marami akong natutunan. And yun nga yung good thing, i-refund nila ng buo yung ibinayad namin. Kasi may mga nagpa-refund na rin ng buo. May mga group chat kami before at saka may mga kontak ako sa mga kasamahan ko before. So yun yung sinabi ng sa akin. Kung hindi ko itutuloy, yun i-refund na lang nila. Pero kung itutuloy ko, yun nga, mapapasubo ako doon sa 3.2 million total contract price ng lot, house and lot. Hindi na pwedeng lot only. So, yun guys. So, yung malungkot doon, yung time. Nasayang kasi yung time. So, kaya yun. Kailangan talaga i-check nyo kung kompleto sila ng documents. Yung license to sell pala, wala sila. Yung marketing na naka-tie up nila, wala palang license to sell pa yung developer. Kaya doon sila nagka-problem. Pero yun nga, responsible naman yung owner at ibinalik yung mga naibayad ng mga homeowner. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. Na bago kayo mag-acquire ng lot property, siguraduhin yung kumpleto yung documents. At, buti na lang na itago ko lahat ng deposit slip ng payment ko. Kasi pag i-refund nila, hahanapin lahat ng mga resibo, mga OR. Kung wala ka mang OR, kukuha ka ng
affidavit of loss. So, yun. Tago nyo lahat yan.